Ang banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas, Luke chapter 9 verses 7 to 9. Nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea ang lahat ng pangyayaring ito. Litong-lito siya sapagkat may nagsasabing si Juan na tagapagbautismo ay muling nabuhay. May nagsasabi namang si Elias ang nagpakita at may nagsasabi ring isa sa mga propeta noong una ay muling nabuhay. Sinabi ni Herodes, kaya't pinagsikapan niyang makita si Jesus. Sa talatang ito, makikita natin ang pagkalito ni Herodes nang marinig niya ang tungkol kay Jesus. Ang balitang kumalat tungkol sa mga kababalaghan ni Kristo ay naging palaisipan para sa kanya. Bagaman siya ay makapangyarihan, hindi niya maunawaan kung sino talaga si Jesus. Mga aral na mapagnilayan. First, kapangyarihan versus katotohanan. Kahit gaano kataas ang posisyon ng tao, kung walang bukas na puso sa katotohanan ng Diyos, siya ay mananatiling litong-lito. Second, pagiging saksi na mabuting balita. Ang mga gawa ni Jesus at ng kanyang mga alagad ay umaalingaw-ngaw sa lipunan. Ganoon din, ang ating mabubuting gawa ay maaring magtanong ang iba, saan nanggagaling ang lakas at kabutihan sa taong ito? Third, paghanap kay Kristo. Tulad ni Herodes na nagnanais makita si Jesus, naway sa ating buhay ay maging tapat tayong naghahanap sa Kanya, hindi dahil sa usisa o takot, kundi sa pananampalataya at pagnanais makilala siya ng lubos. Reflective situation. Sitwasyon 1. Sa pamumuno at kapangyarihan. Maraming leader sa pamahalaan ang nababalitaan ang mabubuting gawa ng mga taong tapat sa Diyos. Tulad ni Herodes, minsan nalilito o natatakot ang mga nasa kapangyarihan kapag nakikita nilang may taong mas sinusundan at pinapakinggan ng taumbayan kaysa sa kanila. Ang tanong, nakikita ba ng tao sa atin ang presensya ni Jesus sa ating buhay? Sitwasyon 2. Sa lipunan. Sa mga komunidad, may mga tao ring nagiging palaisipan dahil sa kanilang pananampalataya. Halimbawa, isang simpleng guro o manggagawa na tapat sa Diyos at masigasig magbahagi ng kabutihan ay nagiging inspirasyon sa iba. Napapaisip ang mga nakapaligid, ano ang mayroon siya at may lakas siyang humarap sa lahat ng problema. Katulad ni Herodes, napapaisip ang lipunan kung sino nga ba si Jesus na buhay sa kanila. Sitwasyon 3. Sa pamilya at personal na buhay. Kapag nakikita ng mga magulang ang kanilang anak na taimtim na nagdarasal o aktibo sa simbahan, minsan ay nagugulat sila at napapaisip, ano ang nagtutulak sa kanya na maging ganito? Dito makikita na ang buhay na nakaugat kay Kristo ay nagiging paanyaya para hanapin siya ng iba. Ang buhay at mga gawa ni Jesus ay hindi may tatago. Kahit ang mga makapangyarihan at sarado ang puso, tulad ni Herodes, ay napapaisip kung sino siya. Ngunit ang tanong ay hindi lang sino si Jesus. Ano ang magiging tugon ko sa kanya? Si Herodes ay nagnanais lamang makita si Jesus mula sa layo, dala ng usisa at takot. Tayo ba ay katulad din niya? Nakakarinig ng mabuting balita ngunit hindi lubos na tumutugon? Ang hamon ng ebanghelyo ay malinaw. Huwag tayong manatiling tagamasid lamang. Huwag tayong malito o magduda ng gaya ni Herodes. Bagkus, hayaang makita natin si Jesus sa ating buhay. Kilalanin siya ng personal at sumunod ng may pananampalataya. Sa huli, hindi sapat ang makarinig lamang tungkol kay Kristo. Ang pinakamahalaga ay ang makatatagpo siya at tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Panalangin. Panginoong Jesus, maraming tao ang nagtataka kung sino ka, ngunit sa aming mga puso, batid namin na ikaw ang anak ng Diyos na nagbibigay buhay at pag-asa. Tulungan mo po kaming maging buhay na saksi ng iyong presensya sa aming pamilya, komunidad at lipunan. Nawa sa aming mga salita at gawa, makita ka ng iba at sila'y mahikayat na hanapin ka. Palakasin mo po ang aming loob na huwag matakot, kundi ipahayag ang iyong kabutihan at katotohanan, kahit sa gitna ng pagdududa at pagsubok. Amen.